Paano nga ba ginagamit ng Iglesia ni Cristo ang iba't ibang version ng Biblia na isinalin ng mga Katoliko at Protestante at iba pang tagapagsalin at mga relihiyon? Kung bakit natin itinatanong ay sapagkat sinasabi nitong kapatiran na mas maraming version ay mas maganda at higit na makatutulong sa kanilang pangangaral tulad ng sinasabi ni Noli Enteno na babasa po ninyo. Nakakatulong po ang maraming salin ng Bible. Kayo po, mga kababayan, ganito rin po ba ang inyong pananaw tungkol dito? Higit nga bang mabuti kung mayroon tayong iba't ibang version ng Biblia na nababasa? O baka naman para sa inyo ay mas mainam kung iisang salin lang ng Bible ang ginagamit ng lahat ng relihiyon? At kung sakali na ito ang gusto ninyo, ay nakikita po ba ninyo ang implikasyon nito kung ang hanap po ninyo ay katotohanan? Na wala naman talagang sariling salin ng Biblia ang INC. Subalit lahat na yata ng version nito ay mayroon sila. May collection sila, sabi nga. Ano ang ginagawa nila sa mga salin na ito? O ang mas mainam na tanong ay paano ginagamit ng INC ang mga version na ito sa pagtuturo at sa pangangaral? Suriin nga po natin ang sagot ni @Tiger1176. Marami pong klaseng salin na ginagamit kami kasi po hinihimay po. Hinihimay raw nila yung mga salin. Paano ang paghimay na ito? May sagot dyan si @BadinGaming4260. Ikukumpara yan sa ibang salin. Kinukumpara. Ano ang ibang salita dyan? Inihahambing sa ibang salin o version. Hindi basta binabasa. Yung iba kasi ay binasa lang eh. Nung may nabasa ay tapos na ang kwento. Uwian na. May konklusyon na siya. Yun na yun. Ipinangaral na yung nabasa niya na hindi man lamang sinuri talaga. Nalimutan yung mahahalagang tanong na dapat ay masagot muna. Halimbawa, una, yung bang nabasa niya sa isang berso ng isang salin ay ganun din ba ang sinasabi sa kaparehong berso ng ibang salin ng Biblia? Pangalawa, wala ba itong sinasalungat na iba pang katotohanan sa ibang berso at salin ng Biblia? Di po ba dapat na ganyan lang talaga? Bakit po? Sapagkat hindi lang naman po iisang berso o iisang libro ang bumubuo sa Biblia, di po ba? At hindi lang iisang salin ng Biblia ang ginagamit at binabasa. At kung aanalisahin ay may katotohanan itong sinasabi ni @BadinGaming4260, balikan nga po yung sinasabi niya. Pagsalungat kasi sa ibang aral, maling salin yon. Ang Biblia kasi salita ng Diyos at iyan ay walang salungatan. Sang-ayon po ba kayo na wala dapat salungatan sa mga pahayag sa Biblia? Kumusta po ang mga relihiyon natin? Ginagawa ba ang kinakailangang pagsusuri at pagkukumpara ng mga berso at version ng Biblia? Salvation po o kaligtasan ang nakasalalay dito? Baka naman mahilig lang tayo magbasa ng Biblia pero hanggang doon na lang. Baka naman kulang tayo ng pagsusuri sa mga binabasa natin. Iyan ang dahilan bakit lumitaw ang napakaraming relihiyon ngayon na lahat ay nagsasabi ng katotohanan daw na nabasa nila sa Biblia. Kung katotohanan lahat ang sinasabi ng mga relihiyong ito at sekta, bakit iba-iba ang itinuturo? Malinaw po, di po ba? May nabasa nabasa lang at hindi na sinuri, hindi na inihambing sa ibang pahayag sa Biblia, hindi na ikinumpara sa ibang salin ang berso na nabasa nila. Pag pinakinggan mo yung sinasabi nila ay sablay Bakit po sablay? Salungat sa ibang pahayag sa Biblia. Halimbawa, yung faith alone ng mga Protestante. Sumampalataya lang daw para maligtas. Paano naman yung nakalagay sa iba pang berso ng Biblia na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay? Meaning, hindi makapagliligtas. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Maliligtas po ba ang mga demonyo? Di ba nga ang maliligtas ay yung magtitiis hanggang sa wakas? Yun bang nagtitiis hanggang sa wakas ay walang ginagawa para maligtas? Ano-ano ang dapat niyang gawin? Ano ang katunayang may gagawin na? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. May gaganapin Paano yan ngayon? Kumusta naman yung sinasabi sa John 20:28 tungkol sa sinabi ni Tomas nang nagpakita sa kanya si Jesus after resurrection? Panginoon ko at Diyos ko, yun ang sabi niya. If after reading this verse ay period ka na at wala ka ng effort na ginawa para ihambing ang berso na ito sa ibang salin at hindi mo sinigurado kung walang sinasalungat ito na ibang pahayag sa Biblia, ay magkakamali ka talaga. Sa aking pagkakaalam ay pare-pareho lang na ganito ang pahayag sa iba pang salin ng Biblia. At kung hindi rin ako nagkakamali ay kahit sa original Bible ay ganito talaga ang nakalagay, My Lord and my God.
ibig sabihin ay tama ang berso ng pagkakasali nito. Maging itong INC ay hindi naman nila sinasabi na mali ang pagkakasali ng berso na iyan. Paano ngayon yan mga kababayan? Lilitaw sa berso na para kay Tomas ay Diyos nga si Jesus. Sabi nga nung iba ay hindi nga siya inamak ni Jesus eh. Kung mali daw si Tomas nang sabihin niya yon, ay dapat daw ay itinama siya ni Jesus. That's the best opportunity daw eh. Pag binasa nyo lang, ay ganun ang lilitaw. Ang tanong ay wala bang lalabagin o sasalungatin na mga katotohanang pahayag sa maraming berso ng Biblia ang nasabi na iyan ni Tomas? Paano natin ire-reconcile yung sinabi ni Tomas na yan sa sinabi naman ni Jesus mismo sa ibang berso na ako ay tao na nagsasabi ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Maging sa sinabi mismo ng Diyos na inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Eto pa, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Tama raw si Tomas sabi ng marami, at dapat siyang paniwalaan. Dililitaw po na mali si Jesus at mali ang Diyos sa mga naging pahayag nila. Lilitaw na mali pa rin si Jesus nang sabihin niya sa prayer niya mismo sa Diyos na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ganun po ang kalalabasan. Lilitaw ba naman na may salungatan sa Biblia dahil sa naging pahayag ni Tomas? Kung babasahin niyo lang po ay lilitaw na ganun nga, casual and street reading, sabi nga. Pero kapag inaral niyo, sinuri, pinagtuunan ng pansin, in-depth reading, sabi nga, ay hindi po ganun ang kalalabasan eh. May ilang tanong dyan na dapat malinawan. Una, bakit ba sinabi ni Tomas yun? Ano ang sirkumstansya? Ano ba ang pangyayari bago at sa panahong nasabi niya, yung my Lord and my God? Pangalawa, nasa akto ba siya ng pangangaral nang sabihin niya yon? Kayo po, nagbabasa po kayo ng Bible. Basahin po ninyo ang mga pangyayari. Sabi kasi ng iba, dililitaw na nagsisinungaling si Tomas nang sabihin niya yun at nagtuturo siya ng bali. Pag binasa po ninyo ang mga pangyayari, na bukas ang isip at pangunawa, ay rasyonable ninyong masasagot ang mga tanong na iyan. Yan po ang ilan sa dapat na pag-aralang mabuti. Maging sa ilang mga pahayag sa Biblia, hindi lang po yang sinabi ni Tomas. Maging sa marami pa nawari bagang may ibang interpretasyon, pagkumparahin o ihambing ang mga berso at sali ng Biblia para maunawaan ano ba talaga ang totoo. Bakit hindi dapat magkasya at masiyahan na lang sa nabasang isang berso o salin ng Biblia? Biblia naman yon, sabi nga nung iba. Wag po nating kalilimutan na ang mga nababasa po natin na Biblia ay mga salin na lamang at hindi na po ang original na Biblia. Matatandaan na ang original na Old Testament, matandang tipan, ay nasulat, kung hindi po ako nagkakamali, sa wikang Hebreo. At ang New Testament naman, ang bagong tipan, ay nasulat naman sa wikang Griego o Greek. Hebrew po ba ang binabasa ninyo? Baka naman Greek ang Bible ninyo. Sabihin pa po na Hebrew yan at Greek. Pero, iyan po ba yung original na Bible? Hindi po. Nasaan na po yung original? Nag-e-exist pa po ba sa panahon natin? Yan po ang tanong din ng That Questions Your Questions, Biblical Answers. Is the original Bible still in existence? Ano po ang sagot? Not in the possession of any organization. Nasaan na po? Baka po alam ninyo. Ang alam ko ay ito. Ang nababasa natin ay ang mga salin o versions na lamang. Paano tayo napatitiyak na yung nasa original ay iyan din ang nasa Biblia na binabasa natin? Kaya kailangan po nating suriin pag-aralan, himayin, sabi nga, pagkumparahin para malaman ang katotohanan. Isa pa po, ang mga nagsalin po ng Biblia na binabasa natin ay mga tao din na nagtataglay ng mga sarili o personal na paniniwala. Yung iba naman ay maaaring na-impluwensyahan ng paniniwala ng kanilang relihiyong kinaaaniban. Paano na lang po kung ang nabasa mo at pinaniwalaan mo ay isang pahayag na na-impluwensyahan ng personal na paniniwala, mali pala sa ibang katotohanan na hindi mo natagpuan dahil nagkulang ka sa pagsusuri at pagkukumpara ng mga ito. Ipapahama ka ng ganitong pagkukulang. Balikan po natin yung naganap na debate sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng isang defender na Katoliko. Birds is hidden and I see thee, thou art the earth, and among this one, I will give my begotten apostolic Roman church, I will give to him, shall not be named.
Agency. Ikaw nyo, takaw, parehong Biblia. Kasahon ako dere. Akay sa ikaw ni, Damar Biblia, nahabatis na, hangin din, my church. Isa. Deception! Deception! Okay, okay, tumasok po. Deception. Oh, pareho, deception. 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 Diba? Ilan to? Ipat mo ang sikas. Hindi ka. Debate pa lang yon, hindi pa yon nagsasalin ng Biblia. Pinalitan ng pahina ang Biblia na nakalagay na yung pangalan ng relihiyon niya. Napakalinaw daw na mababasa. Nilikot niya kasi. Paano po kung isang salin talaga yun ng Biblia? At nagkataong iyon ang nabasa mong version at hindi ka na gumawa ng pagsusuri o pagkukumpara man lamang sa ibang salin ng Biblia, madadaya ka. Napakalaking disgrasya. Paano siya nabuko ng INC? Simple lamang po sa tingin ko. Noong araw na yon ng debate ay bit-bit ng INC ang karamihan ng mga salin na maaaring gamitin ng kalaban sa debate. Hindi lang yon. Alam ng INC ang laman ng mga salin na yon. Inaral nila yun eh. Marahil ay inakala ng kalaban sa debate na walang ganong version ng Biblia. Ang Iglesia ni Cristo, doon siya nagkamali. Doon binabasa ang talata, binabasa din ng INC ang kaparehong talata ng kaparehong Biblia. Na Katoliko rin yata ang nagsalin. Hindi po ako sigurado Nabuko siya ulit sa pandaraya. Mas ginusto pa na mag-create o gumawa ng salungatan sa Biblia, masunod lang yung paniniwala niya. Yan po ang nakakatakot Kaya hindi po ninyo masisisi ang INC na gumamit ng iba't ibang version ng Bible na sabi nga ni Noli Impeno, kung babalikan natin yung sinasabi niya kanina, para po maiwasan ang pagkakasalungatan ng talata. Mas ginagamit po ng INC ang mas tama na salin ng talata ng Biblia o sa Biblia. At sa napapansin ko sa kanilang Bible study, ay ginagamit nila yung mga version ng Biblia na mas madaling maintindihan o maunawaan ng nakikinig. Yung mga salitang ginagamit, sabi nga po ay in layman's terms. Kagaya ng sinasabi pa rin ni Figure 1176, kung alin ang madaling maunawaan ng nakikinig at para hindi po magkakontradiksyon sa pagpapaliwanag.